Magandang buhay mga ka-farm ka-agri, mga kalakatan dyan all over the Philippines. Ngayong araw po ay magre-replant po tayo ng ating lakatan plantation sa mga may tama po ng banchitap at sa mga hindi po tumubo. Bakit ba? Ano ba yung kahalagahan ng pag-replant ng ating taniman mga ka-agri? Lecture lang tayo ng konti. So yan po, ito ay nasa 3 months and 2 weeks na. At yung dito sa katabi niya ay may tama ng banchitap. Kinuha na natin kahapon at nagdala po tayo ng replacement. Yung question po kasi, ano ba yung kahalagaan? Bakit kailangan natin mag-replant dito mga ka-agri? Sige, siyempre po naman na habang tawag doon, lumalakad po kasi yung panahon at walang replacement yung mga puno yan dyan. Gaya dyan na may tama. Sayang po, yun po yung isa sa reason na bakit kailangan natin mag-replant. Sayang po ng space. Kasi limited na nga yung space natin, hindi pa tayo mag-replant, kaya kailangan mag-replant tayo. May tama na ng banchitap dyan. Paano yan? Dan ba tayo babalik ng ating pagtataniman? Hindi po. Mag-replace po tayo dito, pero magdidistansya na po tayo dito sa main na kinuha natin. Kahit mga 1 foot po dito sa left or sa right. Pili lang tayo. Or pwede rin dalawahin mo na yung i-replant dito or doon pag marami kang suckers. Para kung sino diyang vigorous na tumubo siya, yung papaakyatin mo talaga. At yung isa, pwede na wag mo nang paakyatin. Pwede po yun. So, bakit ba natin hindi pwede taniman dyan? Kasi pag dyan pa rin yan, napakalaki pa rin po ng tawag doon, possibility na tatamaan pa rin. Kasi nga, andyan pa yan yung mga viruses ng unang tinanim dyan. So dapat dahil hindi siya masyadong malaki pa, dapat ay nakadistansya tayo dito. Kung dyan po pwede rin. Pero yung tips po natin pag dyan po at saka hinukay natin ulit dyan, dapat po ay lalagyan mo yan ng apoy. Paapuyan mo yan kahit mga 2 oras lang. Para po patay yung mga bakterya dyan, viruses, funguses, bago mo tatamnan ulit. Kung gusto mo talagang habulin yung tamang distansya niya. Pero kung gahol ka sa oras at nagmamadali ka, siyempre po, time consuming yan, lipat ka na lang dito, mga 1 foot apart dyan. Hanapin mo yung area dito, na siguraduhin mong wala pang ugat na nakapunta dyan. Kung meron man, paarawan mo ng konti hanggang sa matawag doon, ma-disinfect po siya sa sinag ng araw. Yun po yung mga tips na ginagawa namin para po siguradong yung replant natin ay hindi siya makakontaminate ng unang puno. Kasi yung mga andyan pang mga bacteria, viruses at saka fungus, it takes po at least 1 month bago maalis yan dyan. So kung ayaw mo mag-replant, bahala ka. Pero sa amin kasi dahil yung tawag dun, yung space kasi napaka importante sa amin. Kasi next year po, pag maraming tayong suckers, wala nang space dito. Ubos na po, matamnan lahat yan dito, doon sa taas at dito sa ilalim. Sayang na hindi natin tinamnan. Makakahabol ba siya dito? Sa una, hindi po siya makakahabol talaga. Kasi 3 months na More than 3 months yung diferensya. Pero at least po, during the time na ito ay natiba na at yun ay natiba na at dito ay natiba na, siya po ay malaki na. So, pag may itinanim, talagang pag ginawa mo na yung lahat sa pag-aalaga, may aanihin ka po talaga pagdating ng araw. Kaya nagre-replant po kami. At saka doon sa dulo, may mga na-stunted doon dahil sa sobrang ulan, replant din. Dahil sa ilalim, yung iba hindi natubo, magre-replant din mga ka-agri. Yun po yung importansya ng pagre-replant ng ating saging na lakatan. Bakit nga ba pa rin? Kasi po, napakahalagang magre-replant habang andyan na yan, nakatanim na sa lupa, talagang mahihintayin tayo pagdating ng araw, balang araw po. So yun, papakita natin sa inyo, maghukay tayo dyan, magre-replant tayo ng bago dyan. Pero expected ko po hindi na talaga makakahabol dito sa una nating tinanim. Pero okay lang po yan mga ka-agri. Sige. So yun mga ka-agri, kailangan lang talaga magsipag tayo dito kasi nga wala naman tayong magagawang
tawag doon, accomplishment pag hindi po natin ito gagawin. So yan po, butas-butas lang ulit at magre-replace lang po tayo ng mga bagong suckers sa mga dati nang tinamaan ng sakit o di kaya ay hindi natubo dahil po sa nabulok dahil sa sobrang ulan na dumaan sa atin. Nakalaan nyo naman po mga ka-agri, more than 2 weeks po na puro tayo ulan. So yan, hindi natin talaga maiwasan na mayroong madamage sa ating mga tanim. So ngayon ay umokay na kasi yung panahon. Kaya encouragement lang sa mga farmers dyan. Huwag po tayong patamad-tamad. Sipag at tiyaga lang talaga para pagdating po ng araw, ayan, magsasaya na naman tayo kung harvest season. Yan lang naman talaga yung buhay natin as farmers. Ano lang, tiwala lang sa Panginoon na siya yung gagabay sa atin at magbibigay sa atin ng lakas at gana pa rin sa pagpa-farming. So, yun mga kalakatan ka-agri. Rehab na po natin lahat. Hindi po rehab, replaced. Mula po dyan hanggang dun sa dulo, nakapag-replace na po tayo. At pati po dyan taniman po sa ilalim, na-replace na rin natin lahat dyan. Yung hindi tumubo, nabulok dahil sa sobrang ulan hanggang dun sa dulo. Tsaka may mga pakunti-kunti tayong sobra. Tinanim natin ulit dyan sa mga area na talagang mahina yung tubo. Pinalitan natin yung iba, hindi pinalitan, ano lang, tinaniman lang sa gilid niya para may kasama kung sino talaga sa kanila yung matutubo, di yun. Kaya po dito nag-replant tayo dito. Ito nga, replant din ito replant din, we'll see someday. Yung iba yan, pag dagang hindi na makakaahon yan, replant pa rin yan pag gumanda ng panahon. Gaya po rin ito po ay replant din, tumubo na po siya. So yun po, at least po may accomplishment po tayo ngayong araw. Kasi hindi tayo magre-replant, sabi natin kasi malalaki na yung iba dito. Kahit na hindi na mag-replant, okay lang. Pero talagang mas okay pag nag-replant po tayo. Kung makahabol at saka magbunga, pera pa rin, production pa rin yun. Gaya po dyan sa dulo, nag-replant din tayo ng isa. Kasi po, yung plan ko sana, yung gaya po nito ibang mga suckers, pinapalaki ko. Yan na rin sana yung ano ko, yung gagamitin kong pang transplant dito. Pero alanganin po ako kasi po, medyo alanganin pa rin ito sa edad itong mga mother plant. At saka po medyo mataas pa yung moisture sa lupa. Kasi mas maganda po magkuha niyan pag talagang 50%, 40% lang yung moisture. Kaso mataas pa talaga yung moisture. Baka sabi ko pasukin na rin ng sakit pag kinuhaan ko ng suckers. Kaya po dito, nag-replant din tayo dito. At ito po, kahit nabuhay yan, hindi maganda talaga itsura. Nag-replace na tayo sa kanyang gilid. Kasi pag tumubo yan, o tumubo na rin yan, tingnan natin kung anong gagawin natin sa future pag natubo rin yan. Ito yung kasama niya dito, katabi niya, may mga may mga suckers na talaga. So yan po, pinag-iisipan natin kasi bumukas na kasi yung mga leaf ng suckers. Mag-aagawan na yan sa nutrients sa lupa. Pero dahil po may mga area pa tayong hindi natamnan dito, pwede rin makunan yan talaga ng suckers mga 1 month from now, yung mga malalaki na. At maita-transfer po yan dito at doon sa ilalim. Imbis na bibili pa tayo, dito na lang kukuha, pwede na po. Yung tawag po yan dito sa amin ay inaano mo, fino-force mo siyang makunan ng sucker para po ma-expand ng mabilisan. Pero ano yan, tawag doon, malaki pong risk dyan pag hindi mo alam. Pwedeng magkasakit yung puno at saka yung transfer mo, hindi naman yung 100% na magiging okay. Pero kasi po kaya po nito, masyadong malapit na sa puno. Supposed to be kukunin na talaga o malapad na yung dahon. Pero nag-aagawan na talaga sa nutrients. Pero sabi ko, marami pa namang doon, animal manure doon. Kaya i-delay na muna natin, tingnan natin. Pero mas maganda sana yung kukunin nating mga suckers. Kaya po nito, yan po. Medyo may talaga sa puno, may distance sa puno. Para hindi masyadong masaktan itong mother plant. May distance siya sa. Pero yung iba kasi masyadong dikit-dikit sa puno, yan yung mga kinakat na lang natin. Kasi pag na tawag doon, na sugatan yung main core sa puno, may na rin yun, may malaking diferensya na rin yun. Kasi wala talagang sugat. So hanggang dito na lang po mga ka-agri, replant po tayo
ng mga hindi naging magandang tubo ng ating mga lakatan. Maraming salamat!